Bagong player na nakuha ng Celtics malupit bumitaw. Tristan Thompson Cavs na, at LeBron at Kerr, nire-recruit si Curry sa Olympics. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, mabibili lamang sa halagang $1,099. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Ang Boston Celtics ay mayroon pang 2 bukas para sa full-time roster spot, at kailangan na mapunan ang isa. Ito ang trabahong nagtapos. Matapos nga nilang napag-sign ang free agent sharpshooter na si Bay McKaylock, ayon kay Shams Charania ng The Athletic. Ang former Kansas Jayhawk star ay tinimbang ang offer mula sa Celtics at overseas bago pa man ito nagdesisyon. Ang 6'7" wing ay isang epektibong off-the-catch-and-dribble mula sa 3-point range. Bilang ebidensya nakapagtala ito ng 43.9% sa kanyang 1.8 opportunities. At 40.5% sa kanyang 1.3 sa long range sa pull-ups last season ayon sa NBA.com. Habang ito man ay hindi gaanong malaking numero para sa iba, tumaas naman ito ng 40.4% sa kanyang 5.1 sa 3 kasama ang Pistons noong 2019-20 season. Si McKaylock ay naitala rin ang 40.4% sa kanyang 3.7 attempts mula sa labas ng 3 sa loob ng 19 appearances kasama ang Hornets last season. Merong 3 beses na medyo bumaba ang shooting nito sa 33.5% mula sa 3. Ngunit ang papalit-palit ng koponan during sa 3 sa kanyang 5 NBA campaigns at inconsistent playing time at touches ay ang naging factor. Habang ang 26-year-old, syempre napatunayan, na siya ay naging more productive habang nagpapatuloy ito sa liga. Gaya na lamang sa kanyang ipinakita sa Charlotte last season habang siya pa ay papasok sa kanyang physical prime. Kasama ang mga sapat na karanasan, siya ay nasa role ngayon na magkakaroon ng sapat na minuto kasama ang Boston. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, matapos nga nilang makuha si Donovan Mitchell noong huling season. Ang Cleveland Cavaliers ay nakapagtapos sa regular season na bitbit ang 51-31 win-loss record, at nakapagtapos sa pang-4 sa Eastern Conference. Gayunpaman, ang kanilang offense ay nag-struggled sa playoffs, na kung saan ang New York Knicks ay nalimitahan lamang sila sa under 100 points sa 4 matchups para sa kanilang opening round sa series. Kabilang na rin dito na ang team ay kumuha lamang ng 79 points sa Game 3. Para sa Cavaliers, na masolusyonan ang problemang ito na naging dahilan para sa kanila na makuha ang 4-1 series defeat laban sa New York. Sila ay nagdesisyong idagdag sina Max Strus mula sa Miami Heat at Georges Niang mula sa Philadelphia 76ers. Kasama ang pag-asang sila ay magiging efficient beyond the arc, at makatulong ito para sa franchise sa more postseason success, kumpara sa kanilang naranasan noong 2023. Habang nagpapatuloy ang team na mapa-improve ang roster bago pa man masisimulan ang training camp, ang Cavaliers ay dinalang muli ang familiar face. At ine-report ang pag-sign ng team kay Tristan Thompson ayon sa The Athletic. Para sa former Texas Longhorn, ito ang pagbalik sa organisasyon na nag-draft sa kanya sa 4th overall noong 2011. Siya rin ay naging miyembro sa panahong pinangunahan nitong ni LeBron ang team sa 4 na magkasunod na NBA Finals. Matapos ang 9 seasons kasama ang team, ang Ontario native ay nakapaglaro ng 54 games kasama ang Celtics during noong 2020-21 campaign. Hanggang sa ang Boston ay na-trade ito patungo sa Kings noong July 2021. Ang Los Angeles Lakers ay idinagdag si Thompson sa pagtatapos noong last season para mas maging malalim ang roster bago pa man nagsimula ang playoffs. Speaking of LeBron James, sa panahong ina-report nitong ni Shams Charania na ang Los Angeles Lakers star na si LeBron James ay planong maglalaro sa Team USA sa next summer's Olympic. Dito'y napag-alaman rin ang balitang itong si LeBron umano ay kinausap ang mga iilang mga NBA stars para sumali. Naayon pa nga sa detalye, si LeBron ay nakipag-usap dito kay Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jason Tatum and Draymond Green, at ang lahat naman handang mag-commit. Gayon na rin na ang Phoenix Suns star na si Devin Booker, Portland's Damian Lillard, Sacramento's na si De'Aaron Fox at Dallas na si Kyrie Irving ay nagpapakita na rin ngayon ng serious interest na mag-commit. Ang Golden State Warriors star na si Steph Curry ay ganap ng pinaalam ang potensyal na sasapi sa Team USA Basketball sa susunod na summer. Kasama ang mga stars na sina James, Curry, Durant, Davis,
Tatum, at iba pa, ang Team USA ay mayroong malaking tsansang magtagumpay sa paparating na 2024 Olympics. Habang idinagdag rin ng The Athletic na ang pag-commit ni LeBron sa next summer ay hindi related sa disappointing FIBA World Cup performance ng Team USA. Ito ay napakahirap paniwalaan na ang ibang American stars ay hindi naging motivated ngayon, na samahan si James matapos nga nilang nakita kung paano nagtapos ang Team USA sa World Cup. Sa pangunguna ni James, Curry, Durant, at iba pa ang Team USA ay magkakaroon muli ng opportunity para ipaalala sa basketball world kung gaano sila kadominante. Habang ang ibang bansa ay pag-aari ang mga incredible star power, ang USA naman ay kayang mag-assemble ng roster na mararamdaman ng lahat na isang unbeatable team. Isa sa naging interesado sa event ay itong si Draymond Green, ang two-time Olympic gold medalist. Naipanalo ang 2016 at 2020. Si Curry ay naipanalo ang gold ng 2 beses bilang miyembro ng Team USA, ngunit kailanman hindi pa nanalo sa Olympic. Ang dalawang parangal ay parehong nagmula sa FIBA World Cup, na kung saan ang mga Amerikano ay nakapagtapos sa disappointing 4th place sa taong ito. Kasama ang team, na tanging na-featured lamang ang 3 All-Stars at walang sinumang national team experience. Ang isuot ang Olympic gold medal sa leeg ay ang tanging nagkulang lamang dito kay Stephen Curry. At bagaman ngayon na si LeBron James ay ang nakitang magiging leader na tumulak kay Curry at sa iba pa na sungkitin ang gold next summer, mas lalong lalaki ang tsansa na maglalaro ang mga ito. Idagdag mo pa, na ngayon si Steve Kerr ang hahawak sa Team USA, ang ideyang makapaglaro sa Olympics ay tila naging malinaw na para kay Curry. Naayon pa nga kay Curry, siya na raw ngayon ay more than excited patungkol sa opportunity na gawin ito. Lalong-lalo na sa ilalim ni Steve Kerr. Siya ay naglaro na sa 2 World Championship teams at ang lahat na naranasan ito, ay hindi nahihiyang sabihin na malaking pagkakaiba ang Olympics. Ang lahat ay sinabing ang Olympic ay hindi nalapit kung sakaling pag-uusapan lamang ang vibe, ang atmosphere, ang build-up, ang adrenaline, ang lahat ng ito. Hindi man nito alam kung ano ang kanilang magiging tsansa. Dahil hindi nga raw nito alam kung ano ang posibleng mangyari, ngunit gusto nitong ni Curry na maranasan ito sa paparating na punto. Kahit na itong si Kerr ay tumulong na rin para sumama itong si Curry sa roster. Sa katunayan, pinaalala nito ang kulang sa kanyang Hall of Fame resume, matapos na ipanalo ng guard ang pang-4 na NBA championship at first NBA Finals MVP. Naayon pa nga kay Kerr, wala pa itong Olympic gold medal, at para sa kanya dapat raw itong mag-focus sa 2024 Olympic team. Ito raw ang huling bagay mula sa kanyang career. Patawad, pero hindi niya ito mapigilang sabihin. Matapos ang lahat, pinagtawanan nitong ni Arena ang ginawa nitong ni LeBron. Y'all celebrated too early. The king coming. And he's bringing all Louis Vuitton luggage, yeah. Not that outlet shit we done had this last go around. Louis Vuitton, he on his Dion shit. He bringing all America. We coming in the motherfucker like, what's happening? We gonna be in that bit, US of A. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.